Habang papalapit ako sa park, nakita ko na naman yung lalaki kagabi. Take note ang aga-aga, may hawak na naman itong bote ng alak. Ba't di na lang kaya siya magbigti para mabilis kesa naman pinaparusahan niya yung sarili niya? Psst! Tawag ko sa lalaki. Tinaasan niya lamang ako ng kilay. Aga ng breakfast natin, boy. Pangiinis ko sa kanya. Who are you? I'm Kari. You're ugly duck. Aniya at tumalikod sa akin kasabay ng pag-irap. Sira ulo to. Gwapo ka nga, bulag naman. Kamukha mo si Judas, pangit. Sagot ko dito. Nahinto siya sa sinabi ko at tumingin sa akin ng masama. What did you say? Kamukha mo si... Naputol ang sasabihin ko nang lumapit siya kasabay ng paghatak niya sa mukha ko palapit sa akin para halikan niya ang aking labi. Sa una nagulat ako pero sinampal ko siya ng malakas. Pasalamat ka pa nga, hinalikan ka ng tulad ko sa mukha mong yan. Aniya at naglakad palayo. Sira ulo yun. Anong akala niya sa sarili niya? Napakagwapo. Katangahan mo rin yun. Ba't kasi lumapit ka pa sa Judas na yun? Pinagagalitan ko ang aking sarili. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagja-jogging ko kahit na wala na ako sa mood. Habang nagja-jogging ako, nakita ko na naman siyang papasok sa isang bahay. Kaya pumunta ako doon at nakita ko ang nakapaskil na karatula sa harap ng kanilang bahay. Made for hire. Napangiti ako sa nakita. Magagantihan din kitang Judas ka. Mabilis ako umuwi sa bahay. Pagkarating ko, nakita ko si Ryzen na nakaupo sa kusina at nagkakape. Good morning! Nakangiti kong bati. Ang aga mo yatang bumalik Kunot noon na kanyang tanong. Ginutom kasi ako. Sagot ko at kumuha ng tinapay na may palamang veggies. Ryzen, mag-a-apply akong katulong. What? Nababaliw ka na ba, baby? Gulat niyang tanong. Magandang experience yun, kuya. Pag nag-asawa ko, diba? Nabilaukan siya sa aking sinabi. Ano na naman ba yung pumapasok na kalokohan dyan sa isip mo, ha? Basta, support mo na lang ako, okay? Malay mo matanggap ako. Nababaliw ka na talaga, baby. I'm sure hindi ka matatanggap. Sa itsura mong yan, mukha ka bang katulong? Watch me, kuya. Matatanggap akong katulong. May kumpiyansa kong sagot sa kanya. Ikain mo na lang yan. Baka gutom lang yan. Aniya. At binigyan ulit ako ng sandwich. Habang kumakain kami ay may pumasok. Nakita ko si Angel na may bit-bit na paper bag. Good morning, Car. Good morning, Han. Nginitaan ko siya ng pang-aasar. Si Ryza naman, lumapit sa kanya at hinalikan sa labi. Kaysa saksihan ng mga ganyan nila, ay naglakad na lamang ako paakyat. Nang umaga ding yun, ay naglakas loob na ako mag-apply. Hindi ko alam kung bakit ako iniudyok na pumasok doon. Para bang hindi lang dahil sa paghalik niya o sa pagganti ko, kundi para na rin malaman kung ano ba talaga ang pinagdadaanan niya sa buhay. Nakaayos na nga ako pagbaba ko. Nakita ko si Ryzen na nakangiti ng mapang-asar. Malaki na kasi yung kaibahan ko. Sobrang pangit ko na at alam ko naman yun dahil sa brown na makeup na inapply ko sa aking muka at ang mga peking braces na pinagkakakabit ko sa aking ngipin. Looking good. Sambit niya sa akin. Sinamaan ko lamang siya ng tingin. Ngayong araw na to, mag-a-apply ako kay Judas. Bit-bit ang aking resume. Hindi ko alam ang mga requirements, tsaka ko na po problemahin yun. Madali lang naman magpapeki May kakilala naman ako na tutulong sa akin pag nagkataon. Good luck din sa kabaliwan mo, baby. Pupusta ako. Wala pang 1 week. Uuwi ka kung sakaling matanggap ka nga. Deal. Bibilan mo ko ng auto pag nanalo ko Pag ako nanalo, you will marry the man I will choose for you. Nag-doorbell ako sa gate nila. Nang makita ang doorbell at maya-maya ay nagbukas ang pintuan. Walang iba kundi si Judas. Why are you here, miss? Tanong ni Judas. Mag-a-apply po sana ako bilang katulong. Sagot ko at binigay ang aking resume na ginawa. Yung mga requirements po. Naputo lang sasabihin ko nang nagsasign siya ng stop. You're hired. You can start now. Po? Cut the po. Sir Darren na lang. Bakit? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, makakaalis ka na. Sinasayang mo lang yung oras ko, pangit. Sira ulo talaga tong Judas na to. Hindi po sir, gusto ko po. Niluwagan niya ang pintuan at ako ay pinatuloy. Siguro naman, alam mo na yung dapat gawin mo dito sa bahay. Lahat-lahat gagawin mo. Huwag mo lang papakailamanan yung kwarto ko dahil hindi ka pwedeng pumasok doon.
Tumango lang ako. Inambahan ko siya ng tumalikod. Nakakagigil kasi siya. Nang humarap siya ay ngumiti ako ng pilit. Malinis naman na yung bahay niya. In fairness, hindi naman pala siya balahura kahit mag-isa lamang. Marami siyang sinabi sa akin at puro oo at tango lang ang sagot ko. Nang tapos na siyang magdaldal, ay pumunta ako sa kwartong sinabi niya at nilagay ko sa maliit na drawer ang mga gamit ko, tsaka nagbihis ng pangbahay na pangmanang. Ang tahimik mo naman ata masyado, tanong niya nang matapos ako magluto. Yun kasi yung bili niya, ipagluto ko raw siya. Nahihiya po kasi ako. Nakakahiya dahil inimbita niya ako maupo at saluhan siyang kumain. Kaya naman heto ako at nakatungo, hindi makadiretso ng tingin. Mali lang ba talaga ang pagkakakilala namin sa isa't isa? Mabait ba talaga siya? Huwag ka nang mahiya, hindi naman ako nangangain ng tao. Natatawa niyang sabi. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang makita ko yung maganda niyang ngiti. Alanganin na lamang akong tumango at nilaan ng tingin sa aking kinakain. Nakahinga ako ng maluwag nang magpaalam siyang tapos na siya at tumakyat na sa kanyang kwarto. Bakit ibang-iba yung ugali niya sa nakilala ko sa bar? Nasaniban kaya siya ng multo? O baka naman ganun lang siya sa mga magagandang tulad ko? Tinanghali ako ng gising ng sumunod na umaga. Kaya naman napabalik ako ng bangon at tinignan ang orasan. Hala, naku 9 AM na. Patay ako na to. Tarantang sabi ko sa aking sarili. Agad ako naghilamos at saka nag-toothbrush. Matapos ay sinuot ang aking salamin. Paglabas ko, nakita ko ang damuhon na nakaboxer lang. Ang aga namang pandesal na to. Sir, ako na po dyan. Pasensya na po tinanghali po ako ng gising. No, it's just 5 AM in the morning. Tinignan ko yung orasan. 5 AM nga talaga. Sira na kasi yung orasan sa kwarto mo. Dugtong niya nang natatawa. Sir, bakit po ang aga niyo po yata? Nauutal na aking tanong. Mamamasyal kasi tayo sa ilog ngayon. Hindi pa kasi ako nakakapunta dun Gusto kong libutin yung lugar na to bago ako bumalik sa Manila. Tulad ng sinabi niya, ay nag-ayos ako ng gamit. Sumunod ako sa kanya, pasakay ng kanyang sasakyan. Hindi ko malaman kung saan ako uupo. Naroon ang mga kaibigan ko kaya sana ayusin mo yung sarili mo. Dito ka na maupo. Alok niya sa passenger seat na kanyang katabi. Ano naman kayang ayos ang sinasabi niya? Nagkibit balikat na lamang ako, tsaka tinuon ang mata ko sa mga daang dinaraanan namin hanggang sa iyain ako ng antok ng aking mga mata. Maya-maya, nakaramdam ako ng may tumatapik sa akin. Kaya napadilat ako, nagulat ako nang halos magkalapit na yung mukha namin. Nandito na tayo, aniya at kinalas ang seatbelt ko, tsaka umalis sa harap ko para bumaba. Baba na, maotorisadong utos niya. At pinabitbit sa akin yung isang basket na may lamang pagkain habang sa kanya naman yung 2 basket. Bro, buti sumunod ka. Bati nung isang lalaki nang makalapit kami. Ibinaba ni Darren ang bitbit niya tsaka nakipag-fist bump. Syempre naman, may kasama ako. Aniya at ako ay nakbayan. Ano mo siya Darren? Yaya? Natatawang tanong ng babae na naka-swimsuit at kinukublihan lamang ng manipis niyang long sleeve. No, she's my girl. Wika ni Darren, tsaka ngumiti sa kanila. Tila na puno ng tuksuhan ng paligid. In short, ay pinagtatawanan kami ng mga kaibigan niya dahil sa kanyang sinabi. Pre, nagbago na yata ang taste mo sa babae. Sambit ng lalaki na siyang unang kumausap sa kanya kanina. Maganda siya para sa akin. Simpleng ani Darren, ngunit halata naman na nagpapatawa lamang siya. Nagkibit balikat na lamang ang mga kaibigan niya at inaya kaming maupo. Ano kayang pumasok sa isip na to at pinakilala kong GF niya? Napapaisip na saad ko sa aking sarili. Just play pretend. Bulong niya sa akin na kami lamang ang nakakarinig. Tumango na lamang ako. Kari, naiilang napakilala ko sa kanila. Yung mga lalaki nakipagkamay at yung isang babae na maganda din pero simple lamang ang suot. Mukha siyang mabait, hindi tulad nung isa. Tinawanan ako kanina. What are you thinking? Tanong ni Darren sa akin pero umiling lamang ako. Let's swim? Aya niya sa akin. Wala akong magandang damit. May binili ako dyan sa bag mo. Tignan mo kung bagay sa'yo May binili siya? Kailan pa? Hindi ko nga siya nakitang lumabas. Hindi mo ba nagustuhan? Maya-maya'y tanong niya nang pagmasdan ko lamang iyon. Hindi naman. Maganda siya pero parang hindi naman bagay sa akin.
You can try it. Aniya at tinuro ang bihisan. Hindi na, makapagtawanan lamang ako dito. Pahambol kong sagot. Faster. Naiirit ang Aniya at saka umirap. Napanguso na lamang ako. Hindi ko alam kung babagay ba yung ganitong klaseng swimwear sa akin kahit ang pangit ng itsura ko. Baka ma-inlove ka sa akin pag sinuot ko to. Pabirong nasabi ko na lamang kahit kasi hindi ko pa nasusuot, tsak na hindi rin naman babagay sa akin. I will not, but I will pretend I am. Sagot niya, tsaka walang ganang naglingon sa mga kaibigan na abala sa paliligo. Nang masuot ko yun, ay lumabas na ako sa maliit na bihisan. Natanaw kong kumibot yung kilay niya sa dahilang hindi ko malaman. Mabuti na lamang dahil hindi niya na ako pinilit at kinulit na sumama sa paliligo. Mag-isa siyang sumama sa mga kaibigan niyang nagsiswimming din. Isang way niya din siguro to ng pagkalimot sa babaeng nanakit sa kanya. Natatanaw kong tumatawa siya pero ang mata niya ay puno ng mga nakatagong emosyon. Sa pagkakaalam ko, gusto ko lang naman siyang gantihan sa mga pamimintas na ginawa niya sa akin nung nakaraan at wala talaga akong balak na magtagal bilang kasambahay niya dahil hindi ko naman talaga to gusto. Pero ano ang nangyayari sa akin? Para bang gusto ko makita kung ano pa nga ba yung nakatago sa darin niyang pagkatao. Umiiral ang aking kuryosidad na mas makilala pa siya. Magdadalawang linggo na ako bilang kasambahay ni Darren. Abala ko sa pagwawalis ng garden niya, malapit sa pool, nang matanawan ko siya. Nakita ko siya sa swimming pool, mukhang abala sa pagbababad, pero mukhang pauna din siya kaya naman nagpanggap ako at ibinaling sa iba ang atensyon ko at kitang-kita ko ang abs niya na basa ng tubig. Bakit lalo yata siyang nagiging hot sa paningin ko, lalo na nang hinagod niya ang kanyang buhok. Nung tumingin siya ay lalo ko nag-iwas ng tingin at nag-focus sa kung anong ginagawa ko. Kahit lumalakas ang tibok ng puso ko habang alam kong nakatanaw siya sa akin. Kari, tawag pansin niya sa akin. Yes sir, inosenteng tanong ko, tsaka kunwari ay ngumisi. Nakatapi na siya ng tuwalyang puti sa bewang. Pakihanda ng almusal ko. Tumango ako, tsaka inilagay ang walis sa tabi. Malaking hakbang ang pinakawalan ko. Pumasok ako at nagsimulang magluto. After natin dito, bibili tayo ng mga damit mo. Basag niya sa katahimikang namamagitan sa amin habang sabay kaming kumakain. Bakit po sir? Para saan? Takang tanong ko. We are invited to a party. Isa sa malapit kong kaibigan. Aniya, nang hindi inaalis ang mata sa pagkain. Bakit po ko kasama? Di ba nga, pinakilala kitang GF ko, so you will pretending again. Ano na naman kaya ang problema nito? Bakit niya ako pinagpapanggap na nobya niya? Hindi niya ba nakikita yung itsura ko? Pumunta kami sa isang sosyal na butik. Ang gaganda ng mga gown doon at ang sa pagkakala ko ay ang huling gamit ko niyan nung grand ball pa namin nung ako ay nag-aaral. Hindi naman ako nahirapan sa pagpili ng damit dahil bagay naman lahat. Makurba yung katawan ko kaya naman kahit anong damit ay talagang aakma sa aking postura. Creamy ang kulay na aking napili, off-shoulder, tapos may mga lace sa baba. Let's go to salon. Anyaya niya sa akin. Nanlaki ang aking mata. Baka mabura yung makeup ko kapag nagsalon kami. Po? Bakit po? Para saan po? Nauutal na aking tanong. Well, you need a makeover para kahit paano bumagay ka naman sa akin. Aniya, at hinila ako papasok sa isang salon. Gusto kong batukan yung sarili ko. Bakit ba kasi nandito ako sa sitwasyon na to? Ma'am, sa totoo lang, ang ganda niyo po kung wala kayong salamin. Sobrang kinis ng balat niyo. Wika ng bakla. Bakit po kasi kayo nagme-makeup ng ganito ka-dark? Ang puti niyo naman po pala. Hinila niya ang tali ng buhok ko, dahilan para lumugay yon. Pumikit ako nang simulan ng i-retouch ang aking makeup. Ang ganda niyo talaga ma'am, bagay kayo ni sir. Puri nung bakla. Dinilat ko yung mata ko. Namiss ko yata yung sariling itsura ko. Wala na kasi yung mga pangit na makeup sa mukha ko. Hinintay ko ang ilang minuto bago dumating si Darren. Nagulat ako sa itsura niya ngayon. Wala na kasi yung balbas tsaka bigote. Full shave talaga. Ang linis ng mukha niya. Mas lalo siyang naging gwapo. You look familiar to me ha? Nakakunot ang kilay na Aniya nang ako ay malingunan. Hindi po. Nadala lang po siguro ng makeup sir. Saad ko tsaka nag-iwas ng tingin. Whatever. Umirap siya sa akin.
Let's go. Hindi na kami nag-usap matapos yung kanina hanggang sa makarating kami sa party. Humawak ka lang sa akin at wag kang lalayo. Bili na aniya. Tumango ako at isinaklay ang kamay ko sa kanyang siko. Akala ko ay basta-bastang party to pero hindi pala dahil nakapila ang lahat at may mga kapareha din ng bawat isa. Bago pumasok ay tinatawag nila ang mga pangalan. Darren Salvador with her gorgeous GF, Miss Carrie Reyes. Anunsyo ng MC. Naglakad kami papasok at pumapalakpak ang mga taong naroon. Nasa amin ang atensyon nila kaya hindi ko maiwasang mailang. I'm here, don't afraid. Bulong niya at hinawakan ng aking kamay. Hindi pa kasi ko sanay na makihalubilo sa mga ganitong kalalaking mga tao. Pero aaminin kong kahit paano ay nawala yung kaba ko sa aking dibdib. Nang makalapit kami sa mga kaibigan ni Darren, halos lahat sila ay nagulat sa aking itsura. You look gorgeous tonight, Carrie. Puri ng kaibigan ni Darren na siyang may-ari ng party. Kasabay noon nang kuhanin niya ang kamay ko tsaka hinalikan ang likod noon. Ikaw din, you look handsome wearing your suit. Happy birthday. Tugon ko habang nakangiti. Masamang tingin lamang ang pinukol sa akin ni Darren dahil siguro hindi ko tinanggihan yung paghalik ng kanyang kaibigan. Sabi na saad ng isang kaibigan ni Darren yung babae. You look like familiar. Di ba ikaw yung queen of the night sa school dati, 2 years ago? Aniya nang nakangiti. Hindi ko alam yung isasagot, lalo pa't nakikinig si Darren. Tumaas na nga ang isang kilay niya. Ikaw rin yung campus princess, tsaka magna cum laude before? Hindi ako lalo nakasagot. Ramdam ko yung paghigpit ng pagkakaakbay ni Darren sa aking balikat. Attention, ladies and gentlemen. Hindi ko sinagot yung kaibigan ni Darren dahil sa pagsasalita ng celebrant. Marami siyang sinabi pero hindi ko maintindihan dahil na kay Darren lamang ang lahat ng aking atensyon. You're enjoying talking with him, ha? Aniya sa sarkastikong pananalita, ang kaibigan ng kanyang tinutukoy. You're busy chatting others. Sagot ko dito. Hindi kaya siya magtaka na fluent ako sa salitang English? We're just talking about business. And how about you? Nakataas ang kilay na aniya. Hindi KJ na klase si Darren kaya naman lahat ng alak na inaalok sa akin ay iniinom niya. Hinayaan niya na lamang na mapunta sa akin yung 5 tagay dahil magdadrive pa siya. Pero ang pagkakamali ko ay hindi ko inalam kung anong alak ba yun kaya't mabilis akong tinamaan. Ang ending tuloy ay kinailangang magpaalam ni Darren ng mas maaga dahil alam niyang nawawala na ako sa sarili. Nakapikit lamang ako sa buong biyahe namin. Hindi ko nga namalayan na nakarating na pala kami. Inalalayan niya ako ng pababa ng kotse hanggang sa makapasok kami sa kanyang bahay. Inihiga niya ako sa isang kama pero hinila ko siya at hinalikan ng malalim. This is your paying for taking my first kiss. Sambit ko sa lasing na wisyo. Kahit blur ang mata ko, ay tanaw ko pa na siya ay ngumisi. Kaya ba nagpanggap kang nerd para makaganti sa akin? Tumango ako at natawa siyang bigla. You think na makakaganti ka sa akin? Oo naman, nakaganti na ako. Oh, really honey? Bulong niya sa aking tenga. Nakaramdam ako ng kiliti. Why are you so handsome? You admire me? Tanong niya sa akin. Yes, I like you. You're so hot every day. Pag umaga lalabas ka, libre agad yung almusal ko tapos busog na agad ako. You really drunk? Aniya habang umiiling. No, I'm not. I feel hot. Sagot ko tsaka siya tinulak. Am I not attracted for you? Tanong ko dito. You are beautiful. Sagot niya naman sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari nang bumigat ang pakiramdam ng aking mga mata. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa kirot ng aking sentido. Napabalikwas ako ng bangon at napatingin sa aking katawan. Nanlaki ang mata ko dahil wala akong suot kahit ano maliban sa kumot na nakatakip sa akin. Pagtingin ko sa tabi ko ay naroon si Darren. Anong ginaga? Naputo lang sasabihin ko nang mapagtanto na hindi ko ito kwarto. What really happened? I can't remember anything. Ang alam ko lang, umiinom ako sa party tapos wala na akong maalala. Hindi ko alam kung bakit tila nag-init ang aking mata. Naramdaman niya yata ang pag-iyak ko kaya bumangon siya at niyakap ako. Sa inis ko ay pinalo-palo ko yung dibdib niya.
Nag-take advantage ka sa kalasingan ko. Sabi ko habang umiiyak. Hindi ko alam na virgin ka pa pala. Baliw ka na ba? First kiss ko nga kinuha mo na. Pati ba naman ang pagkabirhen ko? Balik mo sa akin yon. Akala ko kasi nagbibiro ka lang kagabi at pumayag ka rin na may mangyari sa atin. Nag-aalalang sagot niya sa akin. Pinagsamantalahan mo yung kalasingan ko. Sambit ko habang umiiyak. I'm sorry. Aniya at ako ay niyakap. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo sa kinuha mo sa akin? Nagtungo ako sa kwarto ko, balot ng kanyang kumot. Naligo ako at inayos ko yung sarili ko. Ilang oras din ang tinagal nun. I resigned. Sambit ko nang puntahan siya sa kusina. Nagluluto siya. Inosente niya ako nilingon. Tsaka pinatay muna ang kanyang pinaglulutuan. You will stay here. Aniya sa isang seryosong tono. No, I'm leaving. Sagot ko at naglakad na pero hinila niya ako at niyakap sa likuran. Please Carrie, stay. Bulong niya sa aking tenga. Pakiramdam ko, ikaw lang yung makakatulong sa akin. Mula nang dumating ka nawala na lahat ng sakit sa puso ko. Tuwing iniinis mo ko, ay nawawala yung mga pangamba ko kaya please, stay by my side. Tila binalot ako ng awa at guilty para kay Darren. Lumambot bigla ako. Napawi ang inis na nararamdaman ko kanina lamang. Hindi ko alam kung bakit kusang tumango ang aking ulo. Pero paano nga ba kung magbunga ang nangyari sa amin? Paano kung sa ngayon niya lang ako kailangan? Pananagutan kaya niya ako? Katulad ng dati, tahimik lang kami kumain. I'm done, matutulog na ako. Paalam ko sa kanya. You can sleep at my room. Sanay naman ako sa kwarto ko. Nakapikit na ako at patulog nang marinig kong may pumasok hanggang sa maramdaman ko na may bumuhat sa akin. Napadilat ako nang wala sa oras. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Ililipat ka sa kwarto ko. Hindi na kailangan, ibaba mo na ako. Pero makulit siya at tila walang nadidinig. Maingat niya akong binaba sa kanyang kama. Habang tumatagal ako dito, hindi ko mapigilan ang hindi mahulog sa kanya. Nakakatakot na baka isang araw, ipagtabuyan niya ako o sabihin niya na wala akong puwang sa puso niya, na isa lamang akong pampalipas oras. Walang level ang ugnayan naming dalawa, para kaming friends with benefits lang. Pero anong magagawa ko kung nasanay na akong kasama siya? He's caring, sweet, and gentleman. Wala ka nang hahanapin pa kumbaga sa ulam, kumpleto recados na. What are you thinking? Tanong niya at dinadampi ang labi niya sa aking balikat. Wala. I just go to bathroom. Paalam ko at hinila ang kumot na takip sa aking katawan. Tanga ko dahil pumayag na naman ako na may mangyari sa amin kahit na wala namang kami.